Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Huwadcon or Huwad convicted pinakain na naman ng alikabok. Congressman Rodante Marcoleta kinain ng buhay itong si Congressman Benny Abante. Puro ka kasi hearing, ano ang nagawa mong batas? Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano talaga kamahal nitong si Congressman Rodante Marcoleta ang ating bansa at pati na rin itong si Vice President Sara Duterte na kung saan mga kaibigan ay pinamalas talaga nitong Congressman Marcoleta na ito kung sino ang kanyang sinusuportahan at ang kanyang pinoprotektahan. Linaw po sa kanyang panayam mga kaibigan kung gaano niya kamahal ang ating bansa at tayong mga mamamayan upang labanan at napagdesisyonan ng tumakbo bilang Senado upang labanan ang mga katiwalian na pinaggagawa dito ng lower house or ng House of Crooks or mga tinatawag nating kongresista. Kaya na lamang hindi maiwasan nitong mga ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing patungkol nga sa isyong ito dahil nga itong si Abante na ito ay puro na lang nangihiring wala naman siyang nagawang batas. Kaya sigaw ng taong bayan at ang kanilang tanong dito kay Congressman Abante na ito, ano ba ang naipasa mong batas at ano ang naitulong mo sa ating bansa? Kaya na lamang ang ating mga netizen ay hindi din maiwasan magbigay ng kanilang mga opinyon. Sarap mong pakinggan ang mga explanation ni Congressman Marcoleta. I'm learning. We love you for standing and fighting the truth. Go po, Senator. Marcoleta from Cordillera Administrative Region po. Salamat Congressman Marcoleta for clarifying or explaining logical issues. Sana makita ng citizenry ang tunay na naganap sa House of Representatives. Kailangan natin ng katulad mo sa lower house at sa Senate. Mas maraming matitinong representatives at senators ang kailangan ng bansa. Well done, isa ka dapat na tawagin na KGG. Saludo po ako sa inyo. Isa ako sa tutulong na maluklok sa Senado, 10 ng aking pamilya, isa kang kayamanan ng ating bansa, mabuhay po kayo. This is what we need to our country. May tagbol at matapang, matalino at palaban at straight nagsalita ng tama. Hindi tulad ng Congress na paikot-ikot na tulad ni convicted Castro. Pagtutulungan ka na naman doon, sir, kapag naangasan mo na naman ang mga nagmamagaling doon sa Senado, kayang-kaya mo pong manalo, sir. Ikaw ang kailangan ng ating bansa. Sir, sobra po ang respeto at pagkakakilala naming mga OFW po sa sobrang galing niyo po. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ng Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless. Mo, boyfriend mo ba yan? Asawa mo ba yan? Bakit bakit Oo. pareho kayo ng kulay ng damit? Oo nga. Anong pangalan ng nanay mo? Boyfriend mo ba yan? Asawa nga. Tingnan po ninyo yung Quadcom. Napansin niyo po ba kung ba't tayo ko sumama dyan? Oo. Wala po akong nakitang legislative purpose. Ang sabi ng Constitution, sabi ng Korte Suprema, there should be a legislative purpose. Yun po yung limit. Kailangan tanungin natin, asan po ba yung binabalangkas ninyo para lang malaman namin na talagang totoo yung ginagawa nyo, na hindi lang kayo fishing expedition. Hindi lang kayo nagmimina ng ebidensya. Ang sabi ni Senator Amy kanina, bullying na daw ginagawa sa iba. Nabubuli nga po sapagkat sasabihin ng isa, pwede po bang hindi ko nasagutin yun? Dapat sana pinayagan mo. Sapagkat ang tinatanong mo, wala namang kaugnayan sa gusto mong isagot niya dahil wala kang legislative purpose. Hanggat wala po kayong nakabalangkas na legislative measures, wala po kayong karapatang magtanong o tumawag ng legislative inquiry in aid of legislation. Maliwanag po yan. Ang galing ni Congressman Marcoleta. Ay, may tanong dito sa kaliwa. Yes. Pakilala, anong name ninyo? Yes. So good afternoon po, Congressman Marcoleta. I'm Mean Dumagit po from EuroTV. Ang question ko lang po in connection po sa question ni Ma'am Cathy. Nabanggit nyo na ang power of the purse ay inherent sa Kongreso at hindi dapat questionin.
Ang tanong ko po, paano niyo po maaayon ito sa mga concerns tungkol sa umano'y inefficiency sa paggamit ng budget ng OVP? Sa tingin niyo po ba kailangan pa ng mas malalim na investigasyon o sapat na ang naging presentasyon ng OVP sa budget hearing bilang form of accountability? Yung po kasing pagtatanong ng mga kasama ko ay pinagsama-sama po nila eh. Kinukonekta nila sa maling kaparaanan. Yung pong tinatawag na budget briefing ay ipanahon po para lahat ng ahensya, kasama na po yung Office of the Vice President and even the Office of the President, para ilahad lamang po sa amin, ito po yung aming budget proposal. Sample po yung budget ng OBP, 2025. Sa tradisyon po namin, yung dati namin ginagawa, magmula po na ako'y pumasok sa Congress, 13 Congress po, nandyan na ako, 2004. Tatlong vice-presidente na po ang nakita ko na nag-propose ng kanilang budget. Noli de Castro, Jojo Binay, Leni Robredo. Ang tradisyon po, dahil siguro sa paggagalangan sa tatlong dakilang bahagi ng ating pamahalaan, hindi na po tinatanong pagka pinag-uusapan is the proposed budget. Propose lang. Pinapasok po nila yung accountability. Yung accountability po, papasok lamang kapag nandun na tayo sa pagkakagasta ng budget. Hindi yung mismo nagpo-propose lang. Ang tinatanong nila, hindi naman ang 2025, ang tinatanong nila is 2023 budget. Huwag niyong pagsamahin yun, sabi ko sa kanila. Kaya tayo nagkagulo sapagkat nakikita ko na yung pamumulitika. 2022, wala pang awayan noon, ang Vice President natin, si Sara Duterte, they took only 13 minutes to dispose the budget. 13 minutes. Kasi proposal lang. 2023, wala pang awayan, 22 minutes. Kaya lang humaba ng konti because somebody objected. Pero ganun din ang nangyari, 22 minutes, tapos na yung budget. Bakit po 2024 nag-away kami? So ang tinatanong ko, are we now setting aside this tradition? Yung paggalang sa bawat isa? Huwag mong ipapasok yung accountability because that's another matter. Another agenda. The reason why the Office of the Vice President in so far as the confidential fund is concerned was issued a notice of disallowance, ito yung ebidensya that she is accountable. Yung pagkaka-issue ng notice of disallowance is an evidence that each and every office should make an account. Walang makaliligtas doon. Walang makakiiwas doon. Ang problema po, ang sabi ko sa kanila, do you know the nature of a notice of disallowance? Kasi puro bagito eh. Hindi naman nila, sabi ko, the notice of disallowance is a mere notice notifying that office that it should clear some of the things that she needs to produce. Halimbawa, wala po yung supporting document, wala po yung ibang requisites na kailangan para po maging allowed lahat ng expenditures. Ba't kayo ang nagtatanong? Inisyuhan pa lang August 7, 2024. That means the Office of the Vice President has 6 months to be able to make an explanation. Bakit tayo nang naglululundag na pati yung salitang naglululundag, ayaw nila. They were so eager, gigil na gigil lahat, trying to jump on the Vice President. Wala na po yung galangan eh. Ang sabi ko, kung ganito tayo, ba't yung budget natin sa House of Representatives? No one is questioning. No one is defending. Did you know that? Walang tumayo para i-depensa yung budget namin. Na siguro higit na malaki kaysa budget ng Office of the Vice President. Nobody stood up to question our budget. Why? Paggagalangan nga po eh. Office of the President, dumating ba yung President? No. Yun pong accountability will come in dun po sa pagsisiyasat kung tama na yung pagkakagasta. Hindi pa ako nakapagpapile ng sagot ng Vice President. Tayo nang gusto. Bakit? Convicted na ba siya? It's a mere notice. It's not even a final judgment. So it is contestable. So it is appealable. So mukhang publicity stunt. Politicizing. Mining for evidence. Preparatory to the filing of an impeachment complaint. Yan po yung aking conclusion.
very obvious na political theater yan nangyayari. Yes, sir. Kaya very clear ang utak ni Congressman Marcoleta. May alam siya sa batas. Next Yes, ma'am. question. Moving Next on question. po, Kong. Good afternoon, Rizal Lopez po from EuroTV. Though you are removed from the Committee on Appointments, tumatakbo po kayo bilang senator ngayon, would you mind to give a comment po sa pagkaka-appoint kay former Cavite Governor John Vic Remulla? Or do you think this is some kind of political power since marami ng mga paulit-ulit na apelido na lumalabas ngayon sa dalawang gobyerno? kapatid. So, what do you think of this? Thank you po. Nagugulat mga tao. Bakit tao? Dalawang parehong apelido na sa kabinete. Comment daw. I cannot question the wisdom of the president. Yung po kasing power to appoint resides solely in the president. Wala pong ibang opisyal ng ating bansa ang pwedeng magnombra, mag-nominate, mag-designate. Tanging-tangi lamang po ang Pangulo ng Pilipinas. Pero yung kanyang appointment na yan o yung kanyang nomination will be subjected to a commission. Para sa ganun po, yung merit and fitness of any appointee or designee of the president will be somehow evaluated in the Congress and assessed by a commission and appointment. Ito po ay isang independent commission designated by the Constitution itself. Hindi po nagle-legislate yung commission and appointments. Kahit na po yung 12 ay members of the House of Representatives and the others are senators, their duty is not to legislate. Their duty is to make certain that the appointee or the designee of the president is competent to do his job. Ngayon po, wala na po ako sa commission and appointment, so I will not be able to exercise that duty anymore. Noon pong ako'y membro pa doon, alam naman po nila that I objected to at least 2 of them. Na sinabi ko kahit na 5 senador po yung nakalaban ko, hindi po ako pumayag na magpatalo doon. Yung po yung pagkaka-appoint ng isang ambassador sa Papua New Guinea. I stood on my ground even if 5 senators disagreed with me. So you are a working legislator, hindi kayo oo ng oo lang na yes man. Kung tama po kasi, wala po akong magagawa. Ilalaban ko po yun kahit saan kami makarating. Pag tama po, kung alam kong tama. Kung hindi naman po tama, sabihin nila sa akin tama. But they should argue. They should present a better argument para malaman natin na sila yung tama. Pero yung nangyayari sa amin ngayon, if I present an argument, ayaw naman nilang mag-present ng better argument, ang gagawin nila, guguluhin lang nila ako, pati yung hopyang kinakain ko, kukunin nila. Ganun po yung ginagawa. Congressman, gusto ng Pilipino mga katulad niyo na lumalaban, hindi puro oo ng oo lang. Dapat exciting ang politika natin, Congressman. Kaya ako, sir, dito sa Pandesal Forum, we are normally non-partisan, pero in your personal case, I will personally vote for you and many of the journalists want you to win. Ay, may tanong itong napakagaling na isang journalist, taga Net25, Vic Suminta. Congressman Yes. Dante, sir, magandang hapon. Sir, natanong na kasi kanina yung about the IPIRA law. Yes. What about oil deregulation law? Isa rin yan sa nagpapahirap sa atin, Kong. Dahil every week nagkakaroon ng adjustment ang oil price natin na nakaka-apekto naman sa mga presyo ng mga basic commodities natin. Kaya nga kailangan nating may ayos yung ating mga regulatory agencies. Ang nangyayari po kasi, ikaw ang regulator, pero ikaw ang nare-regulate. Ang tawag doon is regulatory capture. Katulad ng ERC, di ba dapat siya ang nagre-regulate ng transmission, distribution. Yes. Ang distribution po ay dito sa Maynila, kilala natin ang Meralco. Sa mga probinsya, kilala natin yung mga electric cooperatives. Lahat po yan, nire-regulate kung pinag-uusapan po yung presyo ng kuryente. Kaya lang, kamukha po nang nangyari itong nakaraan, kaya po nila ako inalis sa Energy Committee. Inobjekan ko po yung isang panukalang batas na kung saan yung Davao Light, kukunin po yung service area ng existing electric cooperative na kung tawagin ay Nordeco.
Sabi ko, pag Ah. ginawa nyo dyan, mamamatay ang Nordeco. Wala nang competition. So kahit mura ngayon, kunwari, ang ino-offer ng Aboitiz, later on, itataas niya dahil napatay niya yung kalaban. Competition is the one that will lower and rationalize the price of electricity. Kung papatayin mo yan, wala mangyayari. Sa Zamboanga City, sinabi ko rin yun, huwag nyo nga alisin ka ako yung management contract. Kasi pag namatay yan, mamamatay naman yung papasok na naman ang Aboitiz. So puro Aboitiz na lang ba kahit tayo? Puro oligarchs na lang. Paano bababa ang kuryente na yan? Dapat may competition pala, no? Dapat may competition. Pagkatapos, pangatawanan ng regulatory agency ang kanilang function. Kaya naman sila nandun para magbantay nga. Ang problema, bantay sa lakay yata yung mga iba. Dapat bantayan nila for the sake of consumers, hindi for other vested interests. Napakarami po ng ating mga regulatory agency na isa-isahin po natin silang ipatawag para sa ganun ay ma-assess natin, matanong natin sila at magkaroon sila ng pananagutan sa ating mga kababayan bakit hindi nila ginagawa at bakit hindi natutupad yung pangunahing layunin kung bakit ginawa ang napakaraming batas na yan sana ay para sa Pilipino, para sa tao. Ba't pa tayo gumawa ng batas kung hindi na naman natin pala ipatutupad ng maayos? Yes. Para kanino ba yung mga batas na yan? Para Nakalagay itago na sa natin sa FTA. cabinet? Oo nga, sayang naman. Ang galing. Kung what about doon sa issue ng excise tax sa mga imported oil products? Mga detalye na lang ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung batas tingnan nating mabuti at yung nagpapatupad. Madali nating ma-pinpoint. Isa-isa. Madali nating ma-pinpoint isa-isa. Yan. Thank you very much. Ang galing. Alam niyo, nakikita ko sa inyo, Congressman Marcoleta, hindi lang kayo defender ng rule of law, defender pa kayo ng consumer rights. Wala tayong mga consumer advocates sa mga politiko natin. Thank you. Baka may additional na tanong kayo dyan, huwag kayo mahiya. Mag-raise ng hand lang kayo. Paano kayo naging ganyan, Congressman Marcoleta? Alam ko, anak kayo ng magsasaka. Paano kayo nainis sa abusadong mga public utilities, sobrang mahal na kuryente? Kasi alam natin, pag abogado, kongresista, siyempre hindi nyo na feel yung mataas na presyo ng mga bilihin. Paano kayo naging ganyan? Naging idealistic, galit sa abusadong mga saka matataas na cost of living ho? Siguro dahil ako'y nanggaling nga sa mahirap, at alam ko kung paano maging mahirap. Naramdaman ko, naibuhay ko yung buhay ng maraming mahihirap. Di nyo nakakalimutan pinanggalingan ninyo. Yung pinanggalingan mo na yun, hindi mo makakalimutan kahit kailan. Ang totoo niyan, kaya ako ginagawa lahat ito. Para sana sa mga susunod na taon, ay ang pangarap ko kasi, mawala na yung mahihirap. Yes ho. Kapag nawala na yung sektor ng mahihirap, yun kasi yung sektor na ginampanan ko, na nirepresent ko sa Congress. Di kahit mawala na ako sa Congress ka ako, at least yung aking objective na wala yung mahihirap, natapos ko rin. Ibig ko sabihin, natulungan ko sila. Wala nang naghihikaos, wala nang masyadong mahirap, wala na akong sektor, o kahit magtanim na lang ako ng high value crops, okay na ako, di ba? Kaya lang, ang ibig nang mangyari ng iba, pumunta ka na lang sa Senado kanya para kahit papano makatulong ka pa rin, mabigyan mo kanya ng konting improvement yung quality ng Philippine Senate ngayon. Yun po yung sabi nila. I-elevate ang quality ng politika at saka Senado ng Pilipinas. Sir, may tanong pa dito ho. Kailan kayo first naging napasok sa public service? Anong edad? 2004, 13th Congress. Kaya doon kayo na napasok dyan, naisip ninyo na pumasok sa politika para tulungan ninyong baguhin ang pamamalaan. No, I was a very young lawyer at that time. Ako mag-isa. I am a single practitioner, sabi nga nila. Ako yung driver, ako yung abogado, ako yung tagawa ng pleading, ako nagpapile. Kaya lang kayang-kaya ko naman gawin yun dahil bata pa ako noon . Kaya lang kukunti ang natutulungan ko kasi nag-iisa lang ako . Hanggang sa dumadami yung nagpapatulong, pero hirap naman ang katawan ko. Naisip ng mga kaibigan ko, baka gusto mo kanyang subukan natin yung Congress through the party list system para sa ganun,
mas marami kasi sigurong matulungan. Ganun po yung nangyari. Hindi ko naman pinagsisihan sapagkat mas marami nga akong natulungan at na-represent ko pa yung mga mahirap Saka sa sumikat maraming kayo, sir. pagkakataon. Sumikat kayo out of 300 congressmen and congresswomen. Kayo isa sa pinakamatalino at saka malakas ang loob. Sir, may nagtatanong dito, isang journalist. Ilocano daw ho kayo siguro kasi taga-Paniki kayo. Marunong ba kayo mag-Ilocano? Marunong din po ako ng Ilocano dahil ang aking asawa ay Ilocana. Yes. Pero ang talagang salita ko ay Kapampangan. Kaya kung gusto nyo, puro Kapampangan na lang tayo. So masarap ang pagkain sa bahay ninyo. Magaling kayo magluto. Kung marami kang iluluto, kagaya ng Iluluto. buhay namin nung kukunti ang nailuluto namin, kaya Magsasaka. hanggang doon na lang kami. Ilang porsyento sa tingin nyo, sir, ang mahirap sa Pilipinas ngayong 2024 na hangarin ninyo iangat sana? May estimate ba tayo na? Ang gagamitin ko po yung estimate po ng Philippine Statistics Authority. Yes, sir. Kasi sabi po nila yung poverty incidence rate ngayon is 19.7%. Naniniwala ba kayo? Palagay nating maniwala muna ako sandali. Ang ibig sabihin niyan, 3 sa bawat 10 Pilipino ay mahirap. So palagay na lang natin that there are still 30 million individuals who are impoverished today. Yes, sir. Ngayon, paano natin sila mapapagraduate? Yun ang tinatanong ko sa kanila nung gusto ko magtanong sana sa plenary debates. Ayaw naman nila akong magtanong. Ang gusto nila puro ang tanong sa Office of the Vice President. Pag nagtanong ka outside the ambit of the Office of the Vice President's budget, ayaw nila. Samantalang itatanong ko lang sana, Socio-economic issues. socio-economic, sabi ko, halimbawa po, ito pong budget natin for 2025, 6 trillion. 6.325 trillion pesos. 6.325. Wow. Sa pamamagitan po nitong napakalaking halagang ito, ilan po ba ang mababawas natin sa bilang ng mahihirap ngayon? So kung halimbawa 30 million Yes. ang mahirap ngayon, sabi nila makakabawas tayo ng 250,000 individuals. Di okay na po. Gusto ko lang merong nakikitang nababawas hanggang sa dumating ang panahon, another 300,000 next year o ganyan. Hanggang sa makita natin by 2035 pala wala nang mahirap. Ayaw man lang nila kung pagtanungin eh. Kasi nakikita ko po, hindi po pwede ka kung mangyari yan sapagkat yung batas na ginawa ko na palagay ko isang contribution para sa aking mga nire-represent. Ito yung urban poor. Yes, sir. It took me 15 years to be able to enact that law. Wow. Hindi ko po kinukuha ang credit dahil meron na pong tumulong sa akin. Yes, sir. Isipin po ninyo, Wilson, Yes, sir. 15 years in the making. Anong tawag sa batas niyo, sir? Magna Carta for the Poor. Wow. Ngayon, natapos po namin yung 2019. Oo. 2019. Meron pa pong IRR. Nung ginawa yung IRR, another 2 years. Yes. Sana natapos na. Nung makita ko po yung IRR, meron na namang mali sapagkat wala siyang sunset provision. So wala pa? Hanggang ngayon, sabi Hindi ko pa nga, tapos. itatanong ko sana sa ating NEDA, paano po ba kung mangyayari ito? Itong Magna Carta hanggang ngayon hindi pa umusad. Paano? Ito nga, pagpapatupad na naman ng batas, Mr. Wilson. So 15 years Puro sa plus pagpapatupad delay. ang problema ng bansang ito. Sir, yun sinasabi ninyong, sabi ng Philippine Statistics 19.7, naniniwala ba kayo dyan? Naniniwala naman ako na meron talaga tayong ganun kahirap pa ng mga Baka Pilipino. Palagay mo na lang na nandun na nga, pero ang importante, paano natin babawasan yan? Kung hindi naman nila pakikinggan yung mga paraan at gusto ko makakita ng matibay na ebidensya na sa pagdating ng panahon, sabi kasi nila, by the end of the president's term in 2028, sabi niya ganun, we would have seen a single digit poverty incidence rate. Ang ibig sabihin, 9% na lang. So wala na yung 19.7%. 9% na lang sabi niya. Wow. Gusto kong malaman kung ma-achieve nga yung 9% na yun at the end of the president's term in 2028. Sabi ko, meron din akong estimate na hindi nyo magagawa unang-una the Magna Carta of the Poor kahit minsan hindi pa umusad. Anong gagawin natin dito? Very troubling question. Ang galing.
Alam nyo, may ganyan pala na hindi umuusad. Ang mabubuti nandiyan kayo, sir. Ay, riniremind ako na may shooting kayo, taping. So, we have time for one more last question. Tapos, sir, papalik kayo one of these days ulit, ha? Kasi napakagaling ninyo. Ang dami nyong sinasabi na hindi natin alam noon. We have time for one last question. Anybody sa media friends? Sino gusto mag one last question? Yes. Ano? Yes. Nagtatanong sila ng parting message. Congressman Dante Marcoleta, do you have a closing statement to summarize all your appeal, your state to the public, your statement to the public? Anong message ninyo itong magulong panahon ng mundo, ng ekonomiya ng mundo, politika? Anong hangarin ninyo para sa Pilipinas saka sa pagkandidato ninyo bilang senador? Marami po tayong pagbabagong gustong gawin, pero nakikiusap po ako sa ating mga butante. Sana po pag humarap lahat ang mga kandidato sa inyo, ay maitanong nyo sa kanila, ano po bang gusto nilang gawin at paano nila gagawin? Kasi po, kapag po hindi nila nasagot yun at makikipagkontrata na naman sila sa inyo, at baka maulit na naman po yung paulit-ulit na ginagawa, ang sabi po ni Albert Einstein, Yes. insanity is doing something over and over and over again, but expecting different results. Hindi po tayo pwedeng umasa ng pagbabago kung paulit-ulit na po nating binoboto yung mga taong dati nyong ibinoto. Ang biglang sabihin ni Albert Einstein, gusto mong magkaroon ng pagbabago, bumoto ka ng bago. Yun po. Salamat po sa inyong lahat. At sana po, Wilson, sa susunod Yes. kong pagpunta rito, Yes. turuan mo naman akong paano gumawa ng pandesal. Yes, Salamat sir. po. Yes, sir. It's an honor once again. Thank you very much to the very outstanding, respected. Ako ang naghanap sa kanya, nangulit sa kanya. Ibang politiko sila tumatawag, pero kay Congressman Dante Marcoleta, ako pa nangulit sa kanya, hinanap ko, sabi ko, gusto ko yung mautak, matalino. Hindi pwede yung namumuno sa atin, mas bobo sa sorry ha. Hindi pwede yung mga leader natin mas walang alam sa atin, mas batugan. Kailangan yung mga katulad ni Congressman Marcoleta. Usually sa Pandesal Forum, we are strictly non-partisan usually. Pero I am not partisan with your case. In your case kasi, sir, I have watched your career. I have followed your outstanding public service career. Alam niyo si Congressman Dante Marcoleta, fearless, articulate, matapang. Alam niyo, pwede nga sa pelikula buhay niyo kasi gusto ng Pilipino, gusto ng ordinaryong Pilipino ang malakas ang loob. Ayaw nila yung yes men, yes men. Kailangan may fighting for our consumer rights, for better democracy. Thank you very much, Congressman Dante Marcoleta. Meron kaming simpleng regalo, sir, sa inyo, pandesal, galing sa mga panadero namin. Yes, additional parting words, si Vic Somintak. Yes, magsalita pa kayo, sir, ng short message to the public. Additional, gusto ni Vic Somintak, pang soundbite sa TV. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo ay huwag po tayong mawawalan ng pag-asa kahit na napakalaki po ng problema ang inaharap ng ating bansa. Kapag tayo po ay nagkaisa, pag inilaban po natin yung tama at pag po tayong papayag na kahit na abutan lang kayo ng ganito ay inyo pong ibibigay ang inyong boto. Napaka-importante po ng inyong boto. Mula po noong October 1 at saka October 8, nagsimula na po yung paggawa ng kontrata ng lahat po ng mga kandidato na gustong magsilbi sa ating bansa. Pero tingnan po ninyo yung kahalagahan ng pagpirma ninyo. Kasi po darating ang panahon, lalapit silang lahat sa inyo para papirmahan yung kontrata sa inyo. Yung po ay sagrado. Pumirma na po sila. Kami po, kasama na akong pumirma nung kami po ay maghain ng COC sa COMELEC. Ngunit hindi po matutupad yung kontrata na yan kapag kayong boto ay hindi po nyo ibinigay. Ngayon, bago po nyo ibigay yung boto na yan, kailangang malaman nila na sagrado po yung kasunduan. Titingnan nyo po sila sa kanilang mga mata. Kung yung sinumpaan nilang tungkulin at sasabihin nilang maglilingkod sila ng tapat, kung kaya nilang gawin
at kung paano nila gagawin. Yun po ang mas importante. Huwag po ninyong ipagpapalit ang boto ninyo. Huwag po ninyong bibiruin yung sagradong kusunduan na yun. Yun po yung pagsisimula para po tayo magkaroon ng pagbabago. Maraming salamat.